Itong hearing kanina, bigyan natin ng komentaryo. Sundalo, ginagawang basurero. May approval yan ni Bongbong at ni Tambi. Siya si Orly Goteza, 47 anyos, dating miyembro ng Philippine Marines. Siya ay lumapit nitong Miyerkules kay Senator Rodante Marcoleta at naghayag ng kahandaang magsiwalat ng kanyang nalalaman. Sa kanyang testimonya sa Blue Ribbon Committee, December 5 noong nakaraang taon nang ma-hire siya bilang security consultant ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ang toka niya, mag-deliver ng basura. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ayun, yun. Pambira. Yan ang gusto kong basura. Yung maleta na puno ng pera. Totoo yung kasabihan, may pera sa basura. Intindi na itong mga to. Mali-maleta. Mali-maleta na pera. Bihira, tigi 1,000. Hindi ko pa na-try yun kahit tigi 100 na. Pupunuin mo yung maleta ng pera. Grabe, no? Parang, pag titingnan, hindi talaga mahirap ang Pilipinas. Mayaman ang Pilipinas. Yun nga lang ninanakaw. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Isang maleta, 48 million. Di pa ako nakakakita niyan. Sana makakita. Oy, Zaldico, Tambi, balato naman. De joke lang. Sa inyo na yan. Ayoko ng perang galing sa nakaw. Ay, nako, pambira. Oh. Hindi ko ma-imagine ang laki ng problema ng Pilipinas. Kaya nga naman, nagiging sarswela, tawag nila dito sa hearing, sarswela. Isipin mo, lahat na ng pangalan lumalabas. Wala pa si Bongbong. Konektado to. Ang nabanggit niyang address ay bahay umano ni Congressman Ko. Bukod pa ito sa Horizon Residences sa Bonifacio Global City. Pinangalanan din ni Guteza sina John Paul Estrada at Mark Teksay na mga executive assistant umano ng kongresista na nakatoka namang tumanggap ng mga basura. May isa anyang pagkakataon na may kinuha silang mali-maletang pera mula sa Pasig. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. Nako, patay ka. Erwin Tulfo. Yung partido mo, yung party list mo, anong pangalan ng party list niya? Sarap diinan nito. Man Eric Yap ng AXIS Party List. AXIS Party List. Eric Yap. Lista na nga natin. Eric Yap. Yari ka. Ang linis mo. Alam naman natin di ba? Ako, wag na tayo magbiroan. Kasama ni Tambi yan si Erwin Tulfo, di ba? Nag-iikot sila, meron silang nire-raid na nag-iimbak daw ng bigas. Di ba? Kasama yan si Tambi. Naku, magkasama yan. Kaya pala, ang ingay-ingay nitong si Erwin, may protect. Huwag mong sabihin na hindi mo prinotektahan yan. Huwag mong sabihin, hindi ka nakinabang dyan. Party list mo yan. Ngayon, kung hindi ka nakinabang dyan, i-deny mo. Magkaroon ka ng statement. Di ba? Patunayan mo, pero imposible. Hindi ako maniniwala. Kayo ba maniniwala? Naku, Erwin Tulfo. Erwin Tulfo, party list mo ba yan? At si Eric Yap, kailangan namin madinig ang iyong pagtanggi o pagsang-ayon. Patunayan mo. Dawit ka rito, pambira. Kaya pala. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Zaldico sa Valle Verde 6. 46 na maleta. Nangangahulugan daw na isang maleta nasa 48 million. Wow! Matlupit! Ang nasabing mali-maletang basura, inilipat anya nila sa bahay ng kongresista sa BGC Taguig bago i-deliver sa ibang bahay. Dito na idinawit ni Guteza si dating Speaker Martin Romualdez
bilang isa sa mga nakikinabang umano sa mga kickback mula sa maanumalyang flood control projects. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Naku, karamihan pala napupunta sa'yo, Tambi. Kaya pinagpilitan nyo. Ito nabubuo na kwento. Kaya pinagpilitan ninyo patanggal si Marcoleta as Blue Ribbons chairman. Ano ang paraan na ginawa? Pinatanggal si Chis Escudero. Okay? Na Senate President. Definitely, pag tinanggal mong yung Senate President, alam mo naman to si Tuta nga papalitan niya yung Blue Ribbon Chairman. Di ba? Kasi alam nila, hindi nila hawak sa leeg si Marcoleta. Kay Marcoleta to lumapit tong testigo na ito. Naku, nagkaloko-loko na. Yan yung iniiwasang mabanggit si Tambi. Naku, patay tayo dyan. Ha? Ngayon, nabubuo na. Talagang si Tito Soto, si Lacson, tapos itong triangle offense, itong si Tulfo, si Erwin Tulfo, may sabit din. Alam nyo mga kababayan, ito sa tingin ko rito dalawa lang. Sobrang malawakan itong korupsyon na ito. Ang lawak nito. Hindi lang po si Tambi rito. Hindi lang si Saldi rito. Maraming dinaanan. Okay? Sa lawak nito, ang hirap gibain. Bakit? Dahil nga maraming dinaanan. So, dalawa lang ang posibilidad kaya tayo nahihirapan ngayon. At bakit maraming hawak sa lieg si Tambi? Una, maraming pera. So, aloking ka lang niya ng kalahating bilyon, solve ka na. May pantakbo ka na sa susunod na eleksyon. Kaya posible na may mga hawak sa dyan sa Blue Ribbon o sa Senate. Pera po yan. Apakalaki niyan. Buhay na pamilya mo kahit mag-resign ka na as politiko. Pero pangalawa, maraming madumi. Maraming may bahay dito. Eto na, yung CIS, itong kay Erwin, di ba? Posibleng dawit din dito si Erwin. Hindi rin natin alam, baka sa susunod na mga araw, dawit din dito si Tuta. Kasi si Tito Soto, hindi mo talaga maintindihan. Parang biglang naging tuta ni Tambi. There is something fishy. Hindi nyo ba naiisip yun? Si Ping. There is something fishy. Ano kaya yun? May natanggap, may kasunduan, o madumi rin? Sabi ko nga, ang lawak nitong korupsyon na ito. Ang daming nagkaroon. Ang problema nila, si Marcoleta, malinis. Pag ang kalaban mo malinis, hindi titigil yan. Hindi madaling takutin. Tingnan mo yung mga bilyar, tumahimik Di ba? Lumipat nga sa kampo nila Lacson di ba? Ang dali magpatahimik kasi kung merong posibleng dinaanan ka rin ng korupsyon. Although hindi nasa iyo yung bulto, hindi nasa iyo yung bagyo, pero naaambunan ka rin. Kaya minsan naiisip ko, halimbawa lang, kunwari lang, wala akong planong tumakbo naisip ko lang, paano kung tumakbo kaya ako? Pambihira. Papatayin siguro ako. Kaya sabi ko, wag na akong tatakbo. Kasi definitely, ito hindi po sa nagmamalinis. Hindi po ako mangungurap. Hindi talaga ako mangungurap. At magsasalita ako. Ang problema, talagang yayariin ka. Kasi pagka hindi ka nangurap, ikaw ang naiiba.
minamataan ka naman ng mga yan. Pag minamataan ka yan, eto posibleng magsasalita 'to. Kasi hindi dumaan sa kanya yung korapsyon, eh. Wala tayong bala sa kanya. So, delikado buhay mo diyan. Ganyan po ang ano diyan. Kaya nga ang sabi ko dito, hindi nyo ba napapansin ang daming tahimik? Hindi dahil sa nabayaran. Ako naniniwala ako, madumi. Meron silang kinakatakot na pag sila ay nagsalita, ibabalik sa kanila. Madadamay sila. Explore sa Horizon Residence. Sa pagtatanong ni Marcoleta, isiniwalat din ng dating sundalo na bukod sa bahay ng dating House Speaker sa BGC, nakapag-deliver din sila ng kickback sa kanyang bahay sa Nara Street, Forbes Park at sa Aguado Street sa loob ng Malacanang Complex. Ayun, sa Malacanang pa. Sa Malacanang pa. Hindi lang sa isang bahay kasi napaka-importante nito ha. Hindi lang doon, mamaya i-discuss ko kung bakit, i-connect natin. Hindi lang doon sa isang bahay nag-deliver diyan sa McKinley. Yang sa McKinley, diyan yan yung dulo ng BGC. Yang McKinley, hindi lang diyan naka-deliver, nakapag-deliver din sa Forbes Park at doon sa isa pang bahay. So maraming pinag-deliveran itong sundalo na ito, itong marine na to. I-connect natin yan mamaya. Pero hindi na raw niya matukoy kung sino ang tumatanggap para kay Romualdez dahil ang mga staff na raw ni Congressman Ko ang nakikipag-usap at tanging seguridad ang kanyang trabaho. Nabanggit naman ang pangalan ng isang Michael Yang na dating may-ari ng bahay sa Nara Street sa Forbes Park kung saan sila nakapag-deliver ng kickback para kay Romualdez. Umabot niya sa 3 beses kada linggo kung mag-deliver sila sa Forbes Park. Humigit kumulang 70 mga sundalo at pulis nila niya ang security detail ni Saldico. Pambihir. Nakakalula. Ay, pengi naman ng security, pabalato. Marami kaming basura dito pero hindi yung basura ng pera. Basura talaga. Total, ginagawa nyo lang naman ding basurero yung mga yan eh. Naku, pambihira. Private army yan, bawal yan. Ano ba to si Saldico? Presidente ng Amerika? Palagay ko meron bang sa mga taga-US dito, paki-comment to. Dahil kayo ba diyan sa Amerika sa tingin niyo mayroong 90 na Marines na sundalong security si Trump? Kasi ito si Saldico, isipin mo, congressman lang. Party list pa. May 90 na security. Sundalo, pulis, pambihira. At 3 beses, ilang beses? Sa isang linggo mag-deliver? 3. Milyon-milyon. Habang nanlulunod kayo, si Crocky nag-aantay. Nag-aantay ng mali-maletang milyon-milyon na bag. Pambihira, pagkaganyan kan talaga. Ako, this is my opinion. May pagkademo. Yung evil is too much. Yung budhi mo siguro, yung puso mo kulay itim na. Sobra na. Sobra kaganid mo. Kaya nga, tamang-tama yung tawag sa inyo, buhaya. Hindi na kayo makontento. Okay na yung mayaman ka. O kaya yung sobrang yaman ka. Pero itong yaman mo kakaiba. Buhayang buhaya. Siguro kahit hanggang 10th generation buhay kung hindi mahahanap tong yaman na ito. 'Di ba? Ang bihira Agosto nitong taon nang mag-resign daw siya bilang security consultant ng kongresista. Kaya hiling niya ang proteksyon ng gobyerno dahil sa pangamba sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Para sa agenda. Tingnan po natin ito Tingnan natin ang reaction dito ni Tambi. Okay, siyempre tingnan naman natin itong reaction ni Tambi Luslos doon sa naghahatid daw ng pera sa kanya. Okay? The so-called testimony of Senator Marcoleta's witness is an outright and complete fabrication. The so-called testimony of Senator Marcoleta's witness. Grabe kung
i-address niya no Marcoleta's witness. So pinapalabas niya, ito si Marcoleta bias. Pagkagaling kay Marcoleta, bias. Ang isusunod niyan, kasalanan niya ni Sara, kasalanan ni PRRD. Diba? Nothing more than a desperate attempt to link me to supposed kickbacks where none exist. Pilit na pilit. Ito sasabihin ko sa iyo, Tambi. Ikaw ang imposible. Walang matinong Pilipino, walang matinong tao na maniniwala na tumatanggap si Saldi ng limpak na salapi nang hindi mo alam, nang hindi ka nakikinabang. That is impossible. Ikaw pa, imposibleng papayagan. Naman, Tambi, pustahan tayo, pati yung mga kasamahan mo na hindi takot sa'yo o hindi bayaran mo o hindi mo nalagyan, hindi naniniwala, walang maniniwala dyan sa sinasabi mong yan. Kalukuhan yan. Ganyan ka-powerful si Ko, hawak niya lahat ng pera. Okay lang sa'yo. Parehas kayo nung pinsan mo, gago. Parehas kayong walang alam. Parehas kayong hindi nakinabang. Nangyari under your watch. Buti sana kung tipong dinaanan ka lang eh. Hindi, galing po sa inyo yung budget. Kay Ko mismo. Sa Congress mismo. Tapos hindi mo alam. Tapos hindi dumaan sa'yo. Tapos hindi ka kinabang. Alam mo, itong sinasabi ito, dinideny ito ni Tambi. Sige, let's assume tama siya. Dalawa lang yan eh. Ikaw na ang sobrang linis sa lahat ng politikong nakilala ko. Ikaw na ang pinakamalinis. Or, ikaw na ang pinakamaduming politikong nakilala ko. Even worse than Bongbong Marcos. Grabe yung corruption. Hindi mo alam. Hindi ka nakinabang. Yung party list mo, ganun. Ikaw ang speaker. Ang linis mo, Teng. Ang linis mo. So kung totoo yun, napakalinis mo sobra. Kaya kayo tatanungin ko, anong malamang-lamang? Siya ang pinakamalinis na politiko sa balat ng lupa sa history ng Pilipinas. O ito, pinakademonyong, pinakamaduming politiko. Yun lang yun, hindi po pwedeng gitna. Pinakagrabing Congress to. Pinakamaraming nakurap tong Congress na ito. So either ikaw pinakamalinis o pinakamadumi. Niloloko mo yung taong bayan. Ako ewan ko sa inyo kung maniwala kayo dito. Ako may tanong. Pero para sa akin, ikaw ang pinakamadumi. Imposibleng wala kang alam. Opinion ko yan. Ang tanong ko, anong opinion nyo, Dilaw? Hindi ba kayo magsasalita? Ikaw, Richard, kayong mga vloggers, malinis pa rin to? Sa tingin nyo, malinis pa rin yan si Tambi? Kayong mga komunista na pinagtatanggol nyo, sinasabi nyo, pinagtatanggol nyo ang taong bayan, kayong mga NPA, tingin nyo malinis to? O kasamahan nyo rin tong komunista at NPA? Hindi ko pinagbibintangan, nagtatanong lang. Magkaharap-harap na tayo. Magkaderechahan na tayo. Kayong pink. Kayong dilaw. Malinis? Sa tingin nyo malinis to si Tahimik kayong lahat? Hindi nyo mabanggit. Nagrally-rally pa kayo hindi nyo mabanggit si Bongbong, hindi nyo mabanggit si Tambi. Ano kayo? Duwag? Bakla? O ipokrito? Yun lang yun. Ipokrito kayo or tanga. Kasi kung sa tingin ninyo malinis to, tanga ka talaga. Or alam nyo madumi, kaya lang hindi nyo makanti kasi meron din kayo. Or madumi rin kayo.
Or napapakinabangan nyo dahil inaatake si Sarah? Ano kayo, tanga o ipokrito? Sige nga, kayo mga dilaw, pakisagot ako. Tingin nyo malinis to si Tambi? Post nyo sa Facebook, lagay nyo kung matapang kayo. Yes, malinis si Tambi. Magkaalaman sa atin kung sino mga ipokrito. Next po tayo. Ito, tingnan natin ha. Balikan natin itong testigo. Dito pa lang makikita ninyo kung siya ay nagsasabi ng totoo. Matanong ko lang si Orly, may baril ka ba? Yes, Your Honor. May service firearms po ako. Meron ka. Yes, Your Honor. May permit to carry yan. Yes, Your Honor. Very good. So you can defend yourself pag merong interesado sa buhay mo. Yes, Your Honor. At hindi ko na kailangan yung witness protection, Your Honor. Kaya ko sarili ko. Oh, yan ang Marines. Yan. Yan ang malupit, no? Hindi kailangan, hindi birong banggain si Tambi, ha? Hindi birong banggain. Tingnan mo naman yung milyong-milyong pera na yon. Pag ikaw ay nangangailangan at may baril ka, bigyan mo lang ng 3 bulto yun eh. Baka birahin itong testigo nila. Di ba? Itong marine na ito. Pero hindi na daw niya kailangan. Kaya niya daw yung sarili niya. Yan ang Marines. Paano yung meron kami ritong motion sana na koberan ka ng protective custody ng Senate. Baka makatulong sa'yo. Okay lang ba o ayaw mo rin yun? Ayaw ko rin, Your Honor. At ayaw ko nang maka-istorbo pa ng iba, Your Honor. Marines. Talagang kaya mong proteksyonan na. Alam mo dito, ako nakikita ko hindi lang ito basta matapang dahil marine siya. Ito ay posibleng talagang nagsasabi ng totoo eh. Alam niya kung sino ang yayari sa kanya. Ibig sabihin, kabisado niya ang galaw ni Tambi, posibleng kabisado niya rin ang galaw ni Saldi. So kaya matapang to, bukod sa pagiging marine, nagsasabi ng totoo, tsaka kabisado niya kung ang galaw ng kalaban, kung sino ang yayari. Kaya nga hindi niya na kailangan eh. So lalo tuloy tumaas yung credibility. Hindi ibig sabihin kailangan niyang ng protection. Hindi ibig sabihin sinungaling na siya. Pero ito ay itinaas niya yung level nung kanyang pagiging truthful. Yung totoo yung kanyang sinasabi. Handa siyang handa na siyang dahil sa training nila, pag ganyan, handa ka na talagang isugal yung buhay mo. Sarili mo. Yes, Your Honor. At may mga tropa naman ako na kayang dumipisa sa akin, Your Honor. Alam mo, Mr. Siguro, baka nakalista na, naibigay na sa pamilya o kung kanino, kung sino-sino, or may video na hawak ito, na posibleng pag siya ay niyari, ilalabas. Kaya matapang. Posibleng na-contact niya na. Medyo kakaiba yung confidence nitong mama na ito. Bukod sa nagsasabi ng totoo, ako'y naniniwalang may hawak na video ito. Kaya ganyang katapang. Kasi kung hawak mo yung video, sige, yariin ninyo ko. Ha? Ngayon, ang sinabi ko lang ay testimony. Pero pag nilabas ko itong at nayari ako, nakakalat tong video na ito, lalabas to. Malilintikan talaga kayo. Meron to. Merong hawak to. Chair, Yes. yung branch of service ko talaga noon, hindi pa ako nakabunot ng Philippine Constabulary. Philippine Marines ako. Ganyan po katapang yung mga Marines. Kaya, Gusto mo pala pumunta ng Marines. kaso pagbunot ko, Philippine Constabulary na bunot ko, kaya PC ako. Naging PNP. Ba't di mo sinuli, tapos bumunot ka uli? Sabi nila, yan ang kapalaran mo, huwag mong baguhin. So anyway, Mr. Orly Gutesa, ayaw mo magpa sa ilalim sa USA, protective custody. Nako, yari kasi Erwin Tulfo yan. Ayaw mo. Nako.
Why, may video. Baka may video ka rin na naghatid ka kay Erwin Tulfo. Tandaan mo, yung party list niya, sangkot ha. Yes, Your Honor. Kaya Para ko ng malinaw sarili tayo. ko, Your Honor. Okay. Well, Mr. with that, Chairman, Ay, go ahead. with the, siguro, kung magbagong isip mo, Huwag ka nang umepal ka pa eh. Para lang magmukha kang concern. Sabihin mo, malinis ba si Tambi o hindi? Ikaw at ang tropa mong dilaw, kaya nyo bang sabihin? Kaya nyo bang ilaglag si Tambi? O para sa inyong mga dilaw, you people, including you, Kiko, bago ka umepal, sa tingin ninyo, malinis si Tambi? Mananatili ba kayong tahimik? Yan ang hamon sa inyong mga dilawan. You, all of you, you people. please let us know right away. Dahil hindi mo alam, baka may mga developments pagkatapos ng hearing na ito. Basta we are ready to accept your protective custody. May hawak na video may hawak na video. Alam nyo, tinan nyo ha. Ako napapaisip lang. Hindi ko alam kung tama po itong aking naisip bigla-bigla. Pansinin nyo, ang daming siniwalat ni Atty. Vic pero hindi siya magalaw. Diba? Kasi maraming hawak na ebidensya si Atty. Vic. Ako naniniwala ako doon. Kahit si Cathy Binag. Diba? Ang dami niya siniwalat pero hindi siya magalaw-galaw. Naniniwala ako din may mga hawak tong video. I may be wrong, pero yun kasi ang pinakamalakas na protection eh. If they know na may hawak kang malaking ebidensya na pag niyari, puputok yung ebidensya. Ano pa ang pinakamalaking ebidensya kundi video? No? At anyway, that is only my opinion. Sabi ko nga, I may be wrong, pero ako naniniwala ako itong testigo na ito, may hawak to. Yang ganyang katinding confidence, malaki hawak niyan. Next po tayo. Nagsalita na ang anak ni Congressman Zaldico na si Elise tungkol sa flood control controversy na kinasasangkutan ng ama. Nakikisimpatya raw si Elise sa mga tumitinding kontra korupsyon o tumitindig kontra korupsyon. Kaisa raw siya ng mga ito. Hindi naman daw itinatanggi ni Elise na pinanganak siya sa mayamang pamilya, pero lagi siya raw sinusubukan na humiwalay rito. Ayan. Lagi niyang sinusubukan humiwalay dito. Ito buti pa tong anak ni Zaldico, no? Ha? Hindi hindi nepo baby. But anyway, grabe sakit nito, no? Sana ito ay maging silbi sa mga magnanakaw nating politiko. Not everything else in our life is about money. Hindi po lahat 'yan. I mean, tinan mo. Dapat nag-iiwa ka ng legacy sa iyong pamilya. Pangalan para sa iyong pamilya, manas para sa iyong pamilya, pangalan para sa iyong pamilya. Pero tingnan mo ang iniwan mong tatak. Grabe ang balik. Kaya kayong mga magnanakaw na politiko, mag-iingat kayo. Sabi nga, dapat natututo na po kayo sa mga pagkakamali ng iba. It's not worth it. Di ba? Sabi nga, makuha mo man lahat ng yaman ng buong mundo. Kung maiimpyerno ka naman, useless din. Di ba? Hindi po 5 years ang impyerno. Hindi po 10 years ang impyerno. Forever po ang impyerno. Baka kala mo ngayon naka-private jet ka. Bukas inatake ka. Pag dumiretso ka sa impyerno, forever na yan. Wala nang balikan yan. Hindi mo kayang lagyan si Satanas. Hindi ka aahon dahil parehas kayo nasa impyerno. Kaya ito maging lesson. 'Di ba? Aanin mo yung ganung yaman, you will lose your soul. And at the same time, you will lose your family. Ang sakit nito. Ito makaka-relate ang mga tatay dito. Ang sakit nito. Di baling meron kang salbahing anak, kaya naging pariwara ang buhay, tapos ginawa mong lahat, di ba? That is beyond your control. Pero kung alam mo,
tinatakwil ng iyong anak dahil sa kagagawan mo, sa pagnanakaw mo. Ang sakit nun bilang isang tatay. Kung ako nai-imagine ko, anong gagawin ko sa private jet? Anong gagawin ko sa dalawa, tatlong chopper, mansyon, ni hindi ko makasama yung anak ko? Tinatakwil ako ng anak ko. Anong kwenta? 'Di ba? Wala ka naiwan. Buti na lang sana tong bata na ito natuto sa pagkakamali ng kanyang tatay kasi ano yan legacy yan, generation po yan. Napapansin nyo ang kasalanan ng tatay nagiging kasalanan ng anak at tuloy-tuloy. Pansinin nyo yan. Pero unless merong pumigil sa gitna. Sana pero matindi ito. Laglagan na itong talaga. Walay rito. Kinukondena raw ni Elise ang anumang uri ng korupsyon. Naintindihan niya rin daw ang galit ng taong bayan. Hiyang-hiya raw si Elise at gusto niya lang daw lumabas ang katotohanan. Isipin mo, kinahihiya ka ng sarili mong anak. Diba? Mahirap din po yung ginagawa ng batang to Kasi syempre mayaman ka Diba? Pag mayaman ka, naaambunan mo sila ng kayamanan. Usually, yung mga anak na ganyan, tatahimik na. Di ba? Magyayabang na lang. Ito kinakain namin, dito kami nakatira, pa-travel kami. Pero ito hindi, nanindigan. Although hindi ko kilala personally itong anak niya, pero sa mga kanyang binabanggit sa media, talaga namang mukhang nakakaunawa tong bata na to. Kaya nga may bulong-bulungan sinasabi sa atin, may mga nagmemensahe na anyway, tinakwilwan siya ng anak niya, total marami siyang pera, o nasa Amerika siya, bibili na lang siya ng pamilya ron. Ganon di ba? Totoo man yan or hindi, kung ikaw talaga ay tao may konsensya, hindi mo kayang bili ng pamilya. Sa bagay, mukhang imposible naman may konsensya to si Saldico. Napaka-imposible niyan. Isipin mo, hindi ka makabalik sa bansa mo dahil papatayin ka ng tao sa galit. Hindi po natin kinukonsinti, wag nyo pong gagawin yun Pero ang dami pong galit dito kay Saldico. Hindi lang yun. Pati yung mga ibang kasamahan mo ring magnanakaw. Posibleng yariin ka niyan. Bakit magsasalita ka No? Kaya ako, payo ko lang Saldico. Nilaglag ka na. Obviously, nilaglag ka dito ni Bongbong. Inalisan ka ng protection. Obviously, nilaglag ka dito ni Tambi. Okay? Ayaw na rin sa'yo ng anak mo. Makabawi ka man lang sa taong bayan, sa dami mong ninakaw, idamay mo sila. Magsalita ka rin. Imposibleng wala kang alam. Sa ganyang karaming pera na nakurap mo, na ninakaw mo, imposibleng wala kang kakuntsaba. At kaya mong magturo. Ituro mo na dahil ilaglag mo sila dahil nilaglag ka rin. Ang katotohanan. Naniniwala siya na dapat managot ang mapatunayang sangkot sa mga krimeng ito, kahit ang sarili niyang ama. Hinihikayat ni Elise si Congressman Zaldico na lumutang na para managot. Kung itakwil man daw siya ng kanyang pamilya dahil sa pagsasalita, tatanggapin niya raw ito kaysa panooring nagdurusa ang milyong-milyong Pilipino dahil sa mga ginawa ng ama. Makikita natin sino sa pamilya ni Saldico ang may paninindigan kung tinakwil nga itong bata na to. Dapat ang itakwil nyo yung si Saldico kung hindi siya uuwi, no? Pero I don't think uuwi yan Ang lakas, ang lakas ng kapangyarihan. Kitang-kita nyo sa Senate hearing, di ba? Ang lakas. Sinong hihuhuli dyan? Si Boying? Palagay mo, huhulihin ni Boying yan. Maniwala kayo. Sus! Si Torre, balik nyo! Wala, hindi kaya yan ng mga Rimulya. Malabo yan.